Ang pagkakaroon ng anak ang makapagbubuo ng isang pamilya. Pero paano kung hindi ka mabiyayaan ng sarili mong supli? Pipiliin mo ba ang surrogacy sa tulong ng siyensya o ang pag-aampo ng hindi mo kadugo? Yan ang ating Bandila Extra. Ito ang kwento ng negosyanteng si Joel Cruz. Hindi niya pinagkakaila na sa pamamagitan ng womb for hire o surrogacy niya nakuha ang kanyang kambal na anak. Matagal ko na kasi talaga gusto magkaroon ng anak, no? And everybody knows na I'm gay, so wala naman akong asawa na babae. Yung longingness ko na magkaroon ng anak, ever since it. Sa Moscow ay pwede ang surrogacy para sa mga single parents. Ayon sa isang fertility expert, traditional surrogacy ang procedure na pinagdaanan ni Joel. When it comes to traditional surrogacy, it can be IVF or artificial insemination. Okay? So IVF, same procedure, but this time we get the eggs from the surrogate, we fertilize and culture, and then transfer it back. Yung insemination naman, yung sperm lang ng lalaki, we process, we wash, and then we place it inside the uterus. So parang natural fertilization inside the surrogate. Dumaan si Joel sa mahabang proseso at gumasta ng gusto para magkaanak. I received an email. Congratulations, Mr. Cruz. You're now you're going to be a father. Ngayon ako nakatanggap ng ganitong salita na magiging tatay ka na. Nag-uumapaw ang kaligayahan ni Joel ngayon at pangarap niya. Pagyamanin ng mga anak ang negosyong ipapamana niya sa kanila. We do not have laws for surrogacy. There are no laws saying that we can do surrogacy, no laws saying we cannot do surrogacy. The Society of Infertility Specialists, we do not do surrogacy. Una-una, the church is against that. Malabo ang batas ng womb for hire o surrogacy, lalo na kung may perang pinag-uusapan, para umarkila ng matres na magdadala ng anak ng iba. Sa ngayon, wala tayong batas tungkol sa surrogacy. Ang meron tayo ngayon ay ang ating family code, kung saan sinasabi doon kung sino ang magulang ng mga batang isinisilang nung tinatawag nating mother. Para sa fertility expert, hindi rin katanggap-tanggap ang surrogacy sa Pilipinas. Isa sa mga problema, kaya ayaw natin siya. Kasi definitely, pag pinag-usapan natin ng pera, may exploit dyan. Kahit na ayaw mo dahil may pera, tatanggapin mo. Para naman sa simbahan, surrogacy ay something quite unethical because that is not fair to the child. It is not within the context of marriage. The unity of the marriage is put on question. Napakahirap na ako halimbawa yung anak ko ay alam kong hindi galing sa aking misis. Those are realities that do not unite husband and wife. No? Sa kaso naman ni Joel Cruz, malaki ang pinagbago ng kanyang buhay nang magpa-surrogate siya sa ibang bansa. I'm so excited to see my children to my mom. Yung gano'n na parang, kahit ako ay hindi tunay na lalaki, yung gano'n I'm gay, but parang somehow she'll be proud din sa akin na may anak din ng anak ko, yung gano'n. Nagkaroon din siya ng apo sa akin. In the meantime, na wala pa tayong batas, mag-ampun na lang, magpag-ugnayan sa DSWD kung sino mang gustong magkaroon ng anak.